Naka-heightened alert na ang ospital sa buong lalawigan ng Cebu dahil sa patuloy na banta ng mga kaso ng leptospirosis. Ito ay kasunod ng kamakailang pagbaha na dulot ng Bagyong Tino noong Nobyembre 4. Ayon sa datos, ang biglang pagtaas na impeksyon ay nagsimula sa unang linggo ng Nobyembre ngayong taon at kinumpirma ng Cebu Provincial Health Office na ang bilang ng mga kaso mula sa Nobyembre 1 hanggang 14 ay mas mataas kumpara sa mga nakaraang buwan. Ayon naman ito sa Department of Health 7. Alinsunod dito, ang lungsod ng Talisay ay may 8 kaso, ang munisipalidad ng Consolacion ay may 6 na kaso, habang ang Asturias at Liloan, Cebu ay may tigda 2 kaso at ang Argao, Balamban, Danao City, Medellin at Cebu nga ay may tig-iisang kaso. Samantala, marami ring pinaghihinalaang kaso at isang pinaghihinalaang pagkamatay ang naghihintay ng kumpirmasyon lalo na sa Balamban at Bugos City. Sa katunayan, isiniliwalat ni Dr. Josephine Arsenal ng CPHO na ang 23 kaso sa loob ng 2 linggo ay halos kalahati ng 70 na kaso na naitala mula Enero 1 hanggang Oktubre 31, kung saan 11 ang namatay na nagpapatunay na ito ay isang malubhang sakit. Sa kabilang banda, ibinahagi rin ni Cebu Provincial Health Consultant Nicole Catalana na ang sitwasyon ay parang ibang uri ng sakuna dahil ang matinding leptospirosis ay kadalasang nangangailangan ng dialysis at nag-aalala siya sa banta ng kakulangan ng kapasidad sa dialysis kung patuloy na tataas ang mga kaso. Gayunpaman, iginiit nito na ang kaso na ito ay maaaring gamutin gamit ang doxycycline tablets na ibinibigay pagkatapos ng unang pagkakalantad ng tubig baha. So far sa atong provincial, 16 provincial hospitals, 5 registered cases. So, but there's more. So, when the department had meeting earlier, atong PHO shared and I-23 all over Cebu, ang breakdown is within mild, moderate to severe. Mula rito sa lalawigan at lungsod ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!